guys, nandito na ako sa ating anak tayo. Okay guys, magandang hapon sa inyo, nag-tanghali pala. Magandang tanghali sa inyo. Mga good bata, flash, alam mo, guys, gusto ko lang magpakilala sa inyo. Hindi ko na sa inyong panahon yung 5 minutes na ito. Kumain kayo habang sasalita. Nandito lang ako para i-explain kung ano yung ayunin ng 127 ng Kasaga Part 2. Bakit natin ginawa yun? Simple lang po. Walang taon na nakaraan na sinuwala natin yung angkas. Taon na nakaraan, sinuwala natin yung angkas. Yun, insurance para sa mga habal-habal. Lalo-lalo na lahat, actually, lahat ng mga maliliit na motorcycle, scooter, underphone, walang accident insurance. BPN lang ang meron at nakatahan yung meron. Hindi kayo pwedeng kumuha ng mga accident insurance o insurance para sa katulong nyo para sa hanap buhay pag-aamit ng motorcycle. So ito yung mga iba't ibang programa na ginawa natin. Ginawa natin yun para makatulong sa dun sa paggagamit ng motorcycle para sa hanap buhay. Ang 127 at isang party ni simple. Alam ko maraming mga party sa sakop nila ng transportasyon, maraming party sa sakop nila mga kagulong, mga tota, mga bicycle. Pero ang ating layunin at adhikain ay simple lamang. Nandito tayo para tulungan ang lahat ng kagulong na ginagamit ang motorsiklo para sa hanap buhay. Ang focus natin sa hanap buhay. Paano natin tulungan ang mga kagulong maproteksyonan ang hanap buhay nila at magkaroon ng programa para maiangat ang antas nila at yung mga pamilya nila sa kahirapan. Yun lang yung focus natin. Kasama na dyan yung mga kapatid natin sa 3 wheels, kasama na dyan yung iba't ibang mga 2 wheels na kagulong, wala delivery rider, motorcycle taxi, pati na rin yung mga habal-habal natin. Basta ginagamit ito para sa hanap buhay. So ano yung mga panukala na simple lamang, insurance para sa lahat. Dapat ito, institutionalized na, lahat meron. Bakit ang sinasabi ito? Ang mga kapatid natin sa Toyota, mga tricycle, yung may nausap ko sila, pinangampanya ako, ikot ako sa buong Pilipinas, medyo nabahala ako sa kalagayan nila. At takot ako kasi baka yung kalagayan ng tricycle maging kinabukasan at maging hinaharap ng mga kagulong natin. Alam niyo ba ang tricycle 40 years na nila? 40 years. Sumaya sila sa pagiging legal. Pagtapos yun, hindi na nila tinuloy-tuloy yung pag-progress. Hindi nila tinuloy yung pagsusulong ng mga karapatan ng mga programa para maging katuwang ng mga negosyo sa hanap buhay. 40 years. 40 years hanggang ngayon, hanggang ngayon na after 40 years, wala pa silang insurance sa pang-aksidente. Kaya pag sila na aksidente, yung pasahero at yung driver, at doon na nagsisimula yung wipe out lang ang pinita nila, kasi utang sila, tapos sunod-sunod na yun, kabit pa. Ito yung problema. Hindi tayo pwedeng sumaya dahil pinapaya natin na tayo ng gobyerno. Hindi yung pasinan natin. Masyado tayong kumpiyansa na hindi na natin itutuloy yung laban just because may permit na tayo, because legal na tayo. Marami pa tayo pwedeng gawin. Lahat ng mga spiker, pinasok ko sa pag-ibig. Marami sa kanila nakapagtayo ng bahay. So, lahat ng mga spiker, pinasok ko. Yes, hindi na rin yung mga
Bakit? Babayaran kayo ng employer nyo, ng kumpanya nyo, ilang araw na mag-stay kayo. Hindi yung buong kita, pero at least may pangtawid kayo. Napakalaking tulong yun. Yung SSS din, pag kayo ay kasama sa member ng SSS, pwede kayong pumunta na mapapag-interest at mahabang na panahon para kung may emergency kayo, kung may nangyari hindi ka nais-nais o gusto nyo ipasok para sa negosyo, matutulungan kayo ng gobyerno. Ito yung mga ibang panukala na maski sa angkas, hindi pa rin perfecto kasi marami sa angkas fiber, hindi pa rin nakakakuha ng benepisyo na ito kahit member na sila. Bakit? Kailangan po palitan yung batas. Yung SSS, yung pag-ibig, kasama na rin yung lahat ng mga programa nila, nakapokus pa rin sa industrial. Kailangan natin basahin yung panukala nito at mag-isip ito para magbigay ito sa mga manggagawa, empleyado pa man. At magsisimula tayo sa mga tulong na ginagamit yung motorsiklo para sa ating mga kasama na 40 years na legal, pero kayo na maghusga. May kilala ba kayong tricycle driver na mayaman? Bravo. May kilala ba kayong tricycle driver na hindi nakikirap? So yun ang sinasabi ko. Ngayon, naunahan pa ng habal-habal ang mga tricycle driver. Kasi nagkaroon ng maayos na representante, makikipaglaban at kampiyon ang ating mga habal-habal sa pamamagitan ng sistema na ginawa ng angkas. Ngayon, hindi lang para sa angkas to. Marami nagsasabing kumpanya, baka naman angkas lang. Kaya ako nga ginagawa to, pwede ko naman gawin to sa angkas lang. Wala naman akong problema sa mga koneksyon natin ngayon sa gobyerno. Pero paano natin gagawin, paano kaya ito para sa lahat ng matulong? Kayo mga food delivery rider, ano ang problema nyo? Simple lang. Meron na kayong kinikita. Meron na kayong plano sa buhay. Diba? Okay na yung kinikita nyo, maganda na yung komisyon nyo. Tapos bababaan yung presyo. Hindi mo lang kayo kakausapin. Tama? O saan kayo pupunta kayo? Pwede nyo sila yung reklamo. Ibigay na ahensya ngayon sa buong Pilipinas. Sa lahat ng gobyerno na pwede nyo i-reklamo yun. Sino makikinig sa inyo? Wala. O yung mga ibang mga platforms dyan. At balita ako, kayo magsabi sa akin, mga ibang platforms, bawal naka-uniform kung rin-reklamo nyo yung kumpanya. Bawal naka-uniform kung meron kayong ginagawa pang sarili o pang personal kung ano man yung gusto nyo gawin para gusto yung mga karapatan nyo. Tama, mali? Okay. Alam nyo ba, bawal yun? Alam nyo ba, bawal yun? Diba? Pwede nga kayong magreklamo sa sarili ng gobyerno. Tama, mali? Diba? Pag gusto nyo mag-rally, pupunta kayo sa City Hall, kuha kayo ng permit. Hindi deny ba yung permit nyo? Diba? Hindi. O, kung sarili nyo gusto ng gobyerno, hinahayaan kayo mag-belga at magreklamo sa sariling tanggapan, sa sariling gobyerno, bakit yung pribadong kumpanya may ganong klaseng panukala? Kami pinabaliwala. Ngayon, meron na kami tagapagsalita, meron kaming konting kapangyarihan. Sa tingin mo, hindi namin gagamitin yun. Eto, kami na ano ngayon kung kami na yung hari? Kami na yung lahat. Yung mga phone wheels, kung nai-issue na kayo sa daan, hindi namin problema yun. Magrespeto kayo, mutual respect. At kung feeling nyo naghahari-harian na kami, gawin na po natin mga kagulong. Oras na natin magharihan. Sana po, makuha ko po yung inyong, hindi lang yung boto nyo, kasama yung pamilya nyo, solid sana. Yung mga pasahero nyo, sabihin nyo lang, ma'am sir, kung nagustuhan yung servisyo namin, merong party list na gustong iangat yung buhay namin sa kahirapan. Gusto kami bigyan ng magandang kinabukasan. Kung wala naman kayong party list, baka makonsider nyo yung 107. Sana naman po kayo lahat, pumunta kayo sa Facebook site. At sana dun sa Facebook site, i-follow nyo po yung Angkas-Tanggap Party List para makita nyo lahat ng ginagawa natin, sino kinakausap natin, at kung gaano ka tayong kasinsero sa ginagawa natin. Na natin maghari-harian. Time na natin na tayo naman, imbis na sila natin. Yung two wheels, mula ngayon, magbabago na yung landas. Sa tulong nyo, sa tulong natin lahat. Pwede po ba yun?
Mabuhay po kayo at maraming salamat. Sana po nabusog kayo. Nabusog kayo hindi lang sa tiyan nyo, pero sa iyong hope, diba, dreams and aspirations. Sabay-sabay po natin isusulong yung mga Sumusuporta sa 107 ang Kasanggang Party List. Sumusuporta sa 107 ang Kasanggang Party List. 107 ang Kasanggang Party List. Ano pa, Bul? Sumusuporta sa 107 ang Kasanggang Party List. Wala ba mo? 107 ang Kasanggang Party List. Di ba naubos na yung siyo? Oo, busog ka na. Tingnan mo yung tiyan mo. Kaya pala hindi ka pumalakpak. Yo, kaya pala hindi ka pumalakpak. Gutom na gutom ka pala. Tubig natin, wala man tubig. Ikaw, putangin na mo, tapos ka nang kumain. Siyempre. Ikaw yung huling inaya namin, tapos ikaw pa yung naunang kumain sa amin. Vlogger. Kaya pa mahina ka kanina, hindi ka pumalakpak. Hindi ka pala nakakain. Mahingi na talaga ako, wala akong kain eh. O, bayad ayo. Ha? Bayad. Bayad mo, 150 lang. 150. May scatter sa ta. Kaya pala Sarap ko makita, nangita eh. ba't malinis yung na yung